Ngayong araw guys, samahan niyo akong mamamalengke tayo sa Dalipi Public Market ng San Jose, Antique. Pero bago ang lahat, sisimulan natin sa isang napakalamig at napakaaliwalas na umaga. Pagising ko nga, bali alas 8 na nga ito ng umaga pero hindi mainit at malamig ang panahon. Kaya paglabas ko ng kwarto, ito agad ang bumungad sa akin. Medyo makulimlim ang panahon pero hindi naman umuulan. Kaya nga po pala tanghali na ako nagising kasi wala namang pasok ngayong araw. Dahil ngayong araw ay sineselebrate natin ang Chinese New Year. At Happy Chinese New Year nga po pala sa lahat. At paglabas ko nga ng aking kwarto ay ginalaw ko muna ang aking katawan para maunat-unat naman ang aking mga buto. At pagkatapos ng galaw-galawin ng aking katawan ay naghilamos lang ako at nag-prepare para mamalengke. Malapit lang naman ang Dalipi Public Market sa aming tinitirahan. At hindi nga ito aabot ng 10 minutos makakarating ka na sa Dalipi Public Market. At hindi nga rin matraffic ngayong araw kasi wala namang masyadong sasakyan na bumabiyahe. Pagdating ko nga dito, ang daming pagkain na pwede nang kainin tulad na lamang na inihaw na mais at iba't ibang uri ng kakanin na naka-display dito. At bumili nga lang ako dito ng isang pirasong kasaba cake kasi paborito ko ito. At tumambay nga lang ako dito sa gilid at kinain ko itong kasaba cake habang pinagmamasdan ang nakatindang mga karne. Sadyang marami pang ang tindang karne kasi napakaaga ko pa naman para mamalengke. At magluluto nga po pala ako ngayon ng sinigang na baboy kaya dito ako dumiretso agad sa tindahan ng mga karning baboy. Bale, 150 pesos nga lang ang aking bibilhin. Panglahok ko lang sa aking lulutuing sinigang. At sadyang napakamahal na nga ang karne ng baboy ngayon dahil 400 pesos na nga per kilo dito. Sa inyo guys, magkano kaya ang kilo ng baboy dyan sa inyong lugar? Kung sa bagay, halos naman ang bilihin ngayon nagmamahal. Ikaw lang naman ang hindi minamahal. Oy, charot lang po! Dahil magluluto nga ako ng sinigang na baboy kaya dumiretso na rin ako dito sa tindahan ng mga gulay. At napakaganda nga at napakasariwa ng kanilang gulay kaya dito ako palaging bumibili sa kanila. Shoutout po sa inyo ma'am. Naalala nyo naman siguro na palagi akong bumibili sa inyo. Dahil palagi nyo kasi akong binibigyan ng discount kahit hindi naman ako humihingi. Maraming salamat po. At ang binili ko nga lang dito ay labanos, sitaw, kangkong, siling haba at kamates. Maganda po ang eksena dito kapag ikaw ay namamalengke dahil bawat stall ay tatawagin kanila at iaalok ang kanilang panindang mga gulay. Halos magkapareho lang naman ang kanilang tindang gulay at pareho din fresh at pareho din ang kanilang presyo. Pero dito talaga ako bumibili sa suki kong gulayan. At munti ko nga lang makalimutan bumili ng okra kaya buti na lang naalala ko at napabili na rin ako. At itong gulay nga na aking pinamili ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Grabe, napakamahal na talaga ng mga bilihin ngayon. At hindi na nga rin ako bumili ng sibuyas at bawang dahil kakabili ko lang noong isang araw. Mahirap pala mamalengke kapag wala kang dalang listahan kaya nga eto, muntik ko lang makalimutan itong sinigang mix. At pagkatapos ko sa gulayan ay tuloy naman tayo dito sa tindahan ng mga dried fish. Bali, bibili nga lang ako dito ng 50 pesos na sapsap at ito na nga kinukuha ko. Namili lang ako dito at inilagay ko sa plastic at pinakilo ko nga kay Ma'am Susan. Pagkakilo niya nga ay 35 pesos pa lamang ito. Kaya pinadagdagan ko ito at ginawa ko itong 50 pesos. At bumili na rin ako ng dried na tinik ng isda. Napakasarap kasi nito. Medyo matamis-tamis kasi ang lasa ng isdang tinik na pinatuyo kaya binabalik-balik ko ito. Kayo guys, kumakain rin ba kayo ng dried fish? Napakaraming uri nga ng dried fish dito sa tindahan ni Ma'am Susan. Napakasarap kasi nito, pampagana talaga kapag ikaw ay kumakain. Kahit saan nga ito ipares, basta may sabaw, napakasarap talaga ng dried fish. Ikaw guys, gusto mo rin ba kumain ito? Pagkatapos ko bumili ng dried fish, ay uuwi na sana ako at sadyang napakaraming ang pagkain dito, nakakatakam. Pero busog pa naman ako ng kinain kong kasaba cake. At bago nga ako uuwi, ay dumaan muna ako dito sa tindahan ng mga bigas dahil paubos na rin ang bigas ko sa aking boarding house. At sadyang mahal pa rin talaga ang presyo ng mga bigas kaya wala tayong choice kundi bibili tayo, kung hindi wala tayong sasaingin. Bali, jasmine or jasmine rice nga ba ito guys ang tawag dito? Ano nga? Sige nga, i-comment mo nga. 55 nga per kilo nito. Napakamahal pero okay lang, napakaputi naman. Pero mas gusto ko pa rin ang bigas na galing Buruanga, Aklan kasi yung bigas namin doon ay sariling ani. Iba talaga ang lasa kaysa dito sa mga commercial rice na ito. Bali, bumili nga lang ako dito ng 4 na kilo pero sana kung nakauwi ako sa bayan namin ng Buruanga, sigurado pagbalik ko dito sa San Jose ay may dala na akong mga bigas. At shoutout nga po pala kay Sir Christian. Dahil habang ako nagbabayad dito ay hiningi niya ang
aking Facebook, kaya binigay ko naman ito. At salamat sa pag-follow. Sana tuloy-tuloy ang iyong pagsuporta sa aking mga mini vlog. Nasa isip ko nga bigyan ko sana siya ng aking sticker, kaso wala pala akong dala. At pagkatapos ko dito ay inilagay ko naman sa aking U-box ang binili kong bigas. At syempre pagkatapos nito ay babalik na tayo sa aking mansion. Oy, charot lang po. Sana all may mansion. At pagkatapos ng mamalengke ay kwinenta ko nga ang aking mga pinamili ay umaabot lang ito ng 600 plus. Grabe, napakamahal nga talaga ng mga bilihin at yun lang naman ang aking mga binili. At syempre, pagdating ko dito sa aming mansyon ay magluluto lang ako ng sinaing. At syempre, susunod ko na ring lutuin ang paborito kong sinigang na baboy. Alam nyo ba guys, lahat ng sinigang ay paborito ko, lalo na itong sinigang na baboy. At pagkatapos ng magluto guys ay kumain lang ako at nagpahangin dito sa rooftop ng aming mansyon. At medyo makulimlim nga pa rin ang panahon. O sige, hanggang dito na lang ha ang aking video. Salamat sa panonood. Paalam!